Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel. Pilipinas News Channel nga pala po ulit. So in this video, pag-uusapan natin ang mga balita ngayon sa nangyayari or katatapos na laban ni Naoya Inoue, especially po yung mga reactions ng ating mga boxing analyst at ganoon din ng ilang mga fans sa nangyaring bakbakan. Okay? Pero bago po yan, gusto nating i-congratulate ang ating kababayang si Jerwin Angkahas kontra sa ating isa pang kababayan. According po sa KO Boxing Channel, sa Facebook page nila, breaking, sabi dito, congratulations Jerwin Angkahas. Jerwin Angkahas won by way of second round knockout victory over Richie Mepranum to claim the Philippine Super Bantamweight Championship belt in Iligan City, Philippines yesterday. So congratulations po kay Jerwin Angkahas. Shout out po sa inyo at sa inyong pamilya. I-celebrate nyo po ngayon ang inyong pagkapanalo. So according na naman po sa iba pang mga balita mga kababayan, sinabi po dito sa Pinoy Fight Scene page or Facebook page, Eddie Hearn claimed Naoya Inoue is ducking Murodjon Akhmadaliev and suggested he should be removed in the pound-for-pound list. Okay. So, sinasuggest po ni Eddie Hearn, alam niyo naman po itong si Eddie Hearn ay may malaking influensya sa mga boxers or sa mundo ng boxing pagdating po sa mga ganitong bagay. At sinabi po niya, no, according to Eddie Hearn, na kailangan na pong tanggalin sa pound-for-pound list itong si Naoya Inoue. Dahil dun po sa kanyang naging laban ay umabot po ng round 4 ang isang hindi kilalang kalaban po sa kanya. So kung ito po yung ito po tuloy yung sinabi ni Eddie Hearn, why should Inoue get to duck his mandatory 3 times? His resume is pretty blank. Inoue is very disappointing as a champion. Inoue, time to be taken out of the pound for pound list. So ito po yung masakit na katotohanan na sinabi po ni Eddie Hearn tungkol po kay Naoya Inoue. So napapagalata na po talaga. No? Akala ko po noon talaga hindi ito umiiwas sa mga kalaban, pero nakita naman po natin mga kababayan na hindi po kilala yung kanyang nakalaban at umabot pa nga po ng round 4. At sinabi po dito ni Eddie Hearn na sila mismo, no, nakakatunog na rin na bakit kailangan pang ilagay si Naoya Inoue sa pound for pound list kung ganong yung kanyang mandatory. Pag sinabi pong mandatory challenger mga kababayan, yun na po yung talagang kailangan niyang kalabanin. Pero iniwasan niya po ito ng 3 beses mga kababayan. Medyo yung resume daw po ni Naoya Inoue kahit na siya ay ang kardada po niya ay umakyat na ng 29 wins dahil tinalo niya si Kim, no, ng Korea. Hindi pa rin po ganun kabibigatin yung mga kinalaban ni Naoya Inoue, nakagaya po ng ginawa ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao na kahit saang bansa lumalaban, talagang dinadala po ang corona. At kahit sino yung pinakamalalakas sa kanyang division, ay talagang binibitbit ang corona galing doon. Ito po ay sinigundahan din ng Boxing, The Sweet Science Facebook page mga kababayan. Sabi dito, Godfather Hearn has spoken. Sabi niya dito sa Ring Magazine, Eddie Hearn has called for Naoya Inoue to be removed from the pound-for-pound list for ducking. Pag sinabi pong ducking mga kababayan ay pag-iwas. Murodjon Akhmadaliev, ito po dapat yung isa sa kalaban niya pero ilang beses niya po itong iniiwasan. For your information po mga kababayan, si Murodjon Akhmadaliev ay undefeated din po at isa po itong magandang laban kung sakali. Kaya lang si Sam Goodman po ang pinili ni Inoue na kung saan na hindi naman po natuloy yung laban nila kaya si Kim po ang binagsakan nitong si Naoya Inoue. Again, sabi po niya, why should Inoue get to duck his mandatory 3 times? His resume is pretty blank. Inoue is very disappointing as a champion. Inoue, time to be taken out of the pound for pound list. So disappointing po na champion itong si Naoya Inoue. Bakit po kasi ganun parang napaka-easy fight po yung pinili niya? Sabi po dito sa Pilipinas Boxing Enthusiast, no po, ni Kabady. Sabi niya po dito, no, bilang bilang reaksyon ng netizen sa nangyaring laban ni Naoya Inoue,
Hindi ako Casimero fans pero sa performance ngayon ni Inoue kontra sa di kilalang boxer, sa tingin ko tagilid talaga siya kay Ungas. O, ibig sabihin po nito, referring to angas ng Pinas na si Janriel Casimero. Hindi kilalang boxer. Hindi kilalang boxer nga kayang pahirapan si Inoue, si Ungas pa kaya. So sigurado mga kababayan kung makakalaban ni Naoya Inoue ang ating angas ng Pinas ay hindi po ganun. Okay? Hindi po ganun ang sasapitin ni Naoya Inoue pag pumasok ang kamao ni angas ng Pinas. So ngayon po, maraming doubtful, marami pong mga nagdududa na kay Naoya Inoue, especially si Eddie Hearn, na mahilig po itong umiwas sa mga kalaban na malalakas. So kung talagang champion ka, patunayan mo Naoya Inoue at pakitaan mo kami ng mga magagandang susunod na laban para naman gumanda ang resume mo. So sa ibang mga balita naman mga kababayan ay meron po siyang mga nilatag na plano na lalaban po siya sa Amerika daw ngayong taon na ito sa mga susunod na pong laban niya. So hopefully magkatotoo po yan at maging maayos po yung kanyang career sa boxing. So once again, this is Pilipinas News Channel. Yan po ang ating mga nakalap na mga balita. Kung meron po kayong mga tanong, mga gustong i-comment, ay comment lang po ninyo dyan sa comment section mga kababayan. And at the same time, hit na po ang like button dyan po sa baba. Ganoon din po ang subscribe button para ma-update ko po kayo palagi dito sa ating channel. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.